na kaya nagkaroon marahil ng rally ang Iglesia ni Cristo ay dahil para harangan yung Kamara na dalhin yung impeachment complaint dyan sa Senado. Handang-handa na po yung Iglesia ni Cristo mula sa sasakyan, mula sa venue, yung mga permit sa buong bansa, yung mga permit na pagdadausan ng rally sa buong bansa ay nakaprepare na po yan. Mayroon na lahat. And then mula sa bus na kanilang sasakyan, yung mga first aid, andyan na din po. Yung mga nagpapagamit ng mga kongresista sa kanilang namiminuno o kung sino yung kanilang hari na sinusunod nila, na binabayaran sila, kada nagsasabi daw ng impeachment, ay may 1,000,000. Wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may Kuya, wag kang kabahan, tumbukin mo yung tanong. Ano ba talaga yung tanong mo? O tuloy. Nandun yung chance na they might not support or they might support it pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it po? Well, it's unfortunate no na may mga religious sector. May religious sect na I mean I think naman yung kanilang rally for justice daw no or support parang in support na rin for peace pala for peace pero syempre karapatan naman nila yon mag-rally or magpahayag pero syempre sa bahagi namin ano ba yung panawagan ng grupo na ito. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ay, walang kasawa-sawa. Nagpa-interview na naman ang taga-bundok. Nagpa-interview na naman ito. Wala ka talagang tigil? Kahit na yung nag-i-interview ay kinakabahan na sa pagtatanong. Mamaya, pagdating sa dulo ng ating video, matatawa kayo kasi nung nakaraan, nagpahayag to ng hindi maganda patungkol dito sa religious group ngayon na ito. Ngayon, parang medyo ang boses niya ay mahinahon at ayaw niya magbitiw ng mga hindi magandang mga salita. Sino ito? Mamaya. Kung kilala nyo si Mount Apo, wala akong katigil-tigil itong Mount Apo na to. Samantala, meron dito. 6 Only 6 Solon endorse Sara impeach bid. Anak ng tipaklong. 6 na lang. Bakit kaya? Goodbye na ba impeachment? Ayan ang pag-uusapan dito. Kung siyempre, sabi ko nga sa'yo, kung hindi ka pa nakasubscribe, bago natin simulan ng ating talakayan. Bakit ba nabubulol ako, bago natin yan simulan, sang like, sang share, all goods na po tayo dyan, kaya like nyo yung video at i-share. Sabi dito, goodbye impeachment, Sara. Inatras na, tagumpay, BP Sara. Salamat naman kung ganun. Pero, siyempre, kailangan muna natin maintindihan kung ano yung balita sa atin ni Chikadora. Kasi hindi naman ganun kadali. Lalong-lalo na, itong mga bakulaw, nandito pa. At hindi pa nakukulong, di ba? Di ba? Bakit pa kaya si mga convicted na ito hindi pa makulong-kulong? At bakit pinapayagan pa ng COMELEC? Di ba sabi sa balita nung nakaraan yung may mga kaso daw, madi-disqualified. Bakit ito? Andito pa. Hindi pa nadi-disqualified. At ngayon, meron pa rin boses. Chikadora, ikwento mo sa amin. Ano bang balita mo, Pasok? Goodbye impeachment na nga ba? Tama. Para kay Vice President Sara. Dahil 6 lamang sa lahat ng mga kongresista ang nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Kinokonsidera pa rin nila
na talagang makapangyarihan si Vice President Sara. Natural. Sila ay takot na ipagpatuloy at isulong pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Not only a majority, but more than 200 of the present members of the House of Representatives are cautious about endorsing the impeachment complaint because all of them are running for re-election in May 2025, and their support or endorsement of the impeachment complaints is a sure ticket for their defeat in that election. Relatedly, did you know that you can create a fully functioning website in minutes using AI? Well, let me show you how. So, itong mga bakulaw na ito. Bakit ba sila takot na takot? Mawawalan ho sila ng boto. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tahimik na po yung mga bakulaw. Nangangamba na sila. Dahil wala na hong nagtiwala at wala na hong gustong bumoto sa kanila. Alam niyo ho, meron ho ako na balitaan. Hindi pa ako sure dito pero nabalitaan ko lang. Babanggitin ko lang ho dito sa Leyte ho, kung kilala nyo ang tumatakbong congresswoman na si Ate Nene, Bacale, parang wala ho ata sa listahan ng balota. Yun lang ho ang mabibigay kong impormasyon. Wala pang linaw kasi para sa akin nababalitaan ko lang. Pero kung gano'n naman sana, Comelec, wag naman gano'n. Sabihin nyo agad kasi malapit na ho ang eleksyon. Wag nyong lokohin ang taga Leyte. Alam naman natin na kung sino makakalaban ni Lulong Bakulaw, ay si Ate Nene Bacale. Tapos mawawala ang pangalan niya sa balota? Aba, grabe naman kayo. Hindi ho kami papayag. At hindi papayag ang taga Leyte niya. Di ba? Huwag kayong maging sinungaling sa taong bayan. Kasi pag kayo ho ang binalikan ng karma, sabi ni Ate Janice, digital ho ang karma. Mabilis. Ito, tuloy natin to. Crops of legislators should not be called Solon or Solons because they don't have the wisdom, brilliance, and integrity of that wise Athenian lawgiver of ancient Athens. Solon will surely turn in his grave by comparing our present legislators to Solon. Talagang hindi may pagkakaila na makapangyarihan ang mga Duterte. Totoo naman. Ang iba kasi mga congressman ayaw sumali sa impeachment ni Vice President Sara dahil takot silang mawalan ng boto sa Mindanao. Iyan ang katotohanan. Pero isa rin ang naiisip ko mga kasweet na hindi pa nila i-endorso ang impeachment case ngayon kasi election time pa. Maaaring ipagpaliban muna nila pagkatapos ng 2025 elections at saka siguro nila i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara. Wait lang Parang nabanggit yan doon sa balita na may mga parang may expiration po ata di umano just in case na hindi mahain sa ganung araw o ganung mga petsa. Simula nung may nag-file ng case, hanggang ngayon hindi ho umuusad. Baka mawala na nga ng saysay. Kung hihain man yan pagkatapos ng eleksyon, bagong kwento na naman ito. Di ba? Wala na talaga kayong tigil. Ang puntiran nyo talaga ay si Bibi Sara at ang mga Duterte. Yun lang ang nakikita nating matindin yung kagustuhan. Kayong mga bakulaw na dyan. Lalo na si Lulong. Kilala nyo ba si Lulong? Type nyo sa comment section kung kilala nyo si Lulong. Tuloy. Pa ito sa inyong naiisip mga kasweet, pero nais nga ng mga netizens na ilatag ang mga pangalan na nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara upang hindi na sila muling iboto pa. At syempre, kung mawawalan ng boto ang mga boboto na ma-impeach si Vice President Sara, imagine, boto ng Mindanao mawawala sa iyo. Pati na rin ang boto mula sa Iglesia ni Cristo. Ito, may pasok lang. Kahit pumirma sila at hindi na sila pumirma, wala na talaga silang aasahang boto. Lalong-lalo na Mindanao, Davao, Cebu, Bisaya at Samar. Wala na silang matatanggap na boto. Kahit sino dito sa mga senador na tatakbo dyan.
Yan ho ang sabi-sabi ng ating nag-comment, si Aling Margarita de Jesus. Kahit po na pirmahan nila yan, at yung mga kongresista na tatakbo sa parting Mindanao, Cebu, kilala na kayo. What more pa kung nasa Quezon ka? Lalo na. Hindi ka na mananalo. Kung nasa Zambales, lalo na. O kung nasa Laguna ka, lalo na. O kung tatlong Maynila, wala na. Di ba? At nasa Batangas ka, wala na. Ibig sabihin, wala na ho. Bahong-baho na ho ang pangalan ng mga ito. Meron pa. Taga Marikina pa. Naku, ang dami. Taga, ano ba yun? Abra ba yun? Taga Antipolo. Ang dami nila dyan eh. Meron pa yung Tabingi mo ka. Taga saan ba yun? Party list pala yun. Kilala niyo ba yung Tabingi mo ka? Oo. Pinagkamalan nga eh. Grabe, no? Sipin nyo mga kasama, ang dami nila. Tapos, ngayon, huhingi kayo ng boto sa sambayan ng Pilipino? Wow! Huwag nyo kaming lokohin. Lokohin nyo yung mga kaibigan nyo dyan. Doon kayo humingi ng boto. Ilan ho lang matatanggap yung boto? Palagay natin talagang bastardo yung boto ng mga ito eh. Tuloy natin. Pagsamahin mo yung mga yon, malaking bagay na iyon para manalo ka o para magkaroon ka ng pwesto sa gobyerno. Totoo. Sasayangin mo ba iyon kahit ang mga buwayang kongresista ay takot i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara? Siguro, ang anim na ito ay yung mga makakaliwang grupo lamang. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker patungkol sa survey na ito na 41% ng mga Pinoy ay naniniwala o suportado daw ang impeachment ni Vice President Sara. Bakit takot ang mga buwayang kongresista na i-endorse ang impeachment case ni Vice President Sara? Isa lang. Ito nga yung lagi natin tanong eh. Itong 41% of Pinoy's back impeachment of VP Sara, according to SWS, saan kaya napulot nitong SWS yung survey nila? Kaya nakakapagtaka. Bakit kaya hindi nila ikutin kung nasaan yung mga totoong sinusurvey? No. Bakit kaya? Baka kinuha nila sa survey sa basuran ata di umano itong mga survey na to eh. Di ba? Isang malaking palaisipan, 41%, wow! Halos tinatawanan na nga lang kayo sa social media. Tapos makakuha pa kayo ng ganyang porsyentong survey na. Sabi ni Aling Tess dito, ganyan talaga pag nababayaran. Kahit tama, pwedeng gawing mali. Nako po, yan. Kilalang kilala kayo. Kilalang kilala na kayo ng taong bayan. Wala nang maitatago. Di ba? Magsimula kung sino yung namumuno doon sa mga yung mga bataan, pati yung mga nakaupo sa nako po, dapat sila nga yung nagtatanggol sa bayan eh. Yung mga kung sino yung nakaupong negro, dapat taong bayan ang iniisip nyo, hindi yung mga sa susunod, pag yung gulong umikot na, wala na kayo sa pwesto. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya, malapit na naman eh. Diba? Malapit na ho. Ito na. Abangan natin. Saka, pag gagawa kayo ng survey, yung live talaga. Yung walang edit-edit. Para naman mapahiya kayo. Kaso nga lang, hindi nila i-air yan eh. Diba? Ang saklap, pag nalaman nila yung katotohanan, na ang survey nila ay isang magic. Dumano. Tuloy. Ang ibig sabihin nito, gawa-gawa lamang ang mga survey na ito. Ito ang full video, panoorin natin. Yan. Sus, Ginoo ko anong kataduhan na naman tong survey na to. Basahin natin mga Lods. 41% of Pinoys back impeachment of VP Sara according to SWS. Nako po. Grabe, lahat na lang talaga isa-survey. Pero actually mga Lods, 'di ba? Kung iintindihin mong mabuti, 41% of Pinoys, 'di ba? Pabor kuno sa pag-impeach kay VP. I think itong 41%, mga ano yan sila eh. Loyalista at saka mga pinklawan, 'di ba? So where's the
59%. Duterte supporters. Siyempre. Marami pa rin. Di ba? Marami pa rin ang sumusuporta at nagtitiwala kay VP Inday Sara. Totoo naman yan. Hindi na ho mapagkakailayan, brother. Kasi yung mga OFW na nagko-comment sa atin, yung mga OFW at migrante, saan man sila panig, may nababasa ko, Australia, Europe, Canada, Switzerland, grabe ho ang suporta nila. Kuya Goods, dito, grupo-grupo na ho ang usapan dito. Marami ho talaga solid Duterte. Ewan namin, saan nila nakukuha yung survey nila? Oo, kasi meron nga daw dyan na balita sa Japan ata. Pumunta ata di umano yung isang nanunungkulan dyan. Hindi ho pinapansin. Oo, napahiya. Pati sa Dubai daw. Di raw. Sabi dito ni Aling Tess, sa Dubai hindi ho yan pinansin kaya umuwi agad. Nako po. Di umano ba yan o umano? Ayan sabi dito, comment. Nako. Kaya ito pasok natin dito. Bakit ito si magaling to dati? Hindi ko alam kung ano nangyari ngayon Pero siguro naiipit lang to Pero nagpakita kasi ng hindi maganda, hindi kaaya-aya sa mata ng ating mga kababayan. Ngayon, sabi mo matapos sabihing mas kurap si PRRD kaysa kay BBM, ngayon na-boycott ka ngayon. Ito ho ay isang bibili sa atin ni Showbiz, ni Chikadora. Ano ba ang usapin dito? Babaya, siya na ho ang bahalang magbalita rito. Pero, ang komento ko lang dito, dati binoto ko to. Akala ko totoo. Hindi pala. Hindi ko pala maasahan to. Bakit? Nadali ng sistema Sabi ni Aling Josephine, nadali na ng sistema. Dati magaling. Yun pala. Ano Aling Josephine? Sabihin mo. Ito na lang. Si Kadora na magsasabi. Sabi mo, si Kadora. Matalino man ang matching. Ngunit kapag sa kasinungalingan, sila'y tiyak na mabubuking. Matapos panindigan at sabihin ng harap-harapan ni Colonel Busita na mas kurap raw ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming DDS, binasag ang katahimikan at binoykot si Congressman Busita. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging comparison na ginawa ng One Rider Party List representative na si Colonel Busita kung saan sinabing mas talamak raw ang korupsyon sa pamahalaan ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa pamamahala ng ngayong Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Bukod sa pinagtawanan, halos hindi paniwalaan ng maraming die-hard Duterte supporter ang mga sinabi ni Colonel Busita kung saan ayon sa kanya, mas marami raw ang pagnanakaw sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte kaysa sa panahon ngayon ni Kala niya lang yan. Panahon ni Pangulong Duterte, may pandemic, hindi iniwan ng sambayang Pilipino. Panahon ni Pangulong Duterte, continuous yung mga project. Panahon ni Pangulong Duterte, yung pagpapaaral sa mga kababayan natin sa TESDA, pinonduhan. Panahon ni Pangulong Duterte, 10 years passport, approved. Panahon ni Pangulong Duterte, driver's license 10 years, validity. Panahon ni Pangulong Duterte, marami hong nakinabang ng OFW dahil dyan sa mga tanimbala na yan. Sa totoo lang, panahon ni Pangulong Duterte, mahal naman siya ng tao, maraming ang nakinabang dahil sa dineklaran niyang laban sa pinagbabawal na candy. Panahon ni Pangulong Duterte, yung mga durobo sa mga ahensya, pinagtatanggal niya. Di ba? Tapos sasabihin niyo kurap, wow! Kwento niyo sa unggoy, baka paniwalaan kayo. Di ba? Ang hirap niyong umintindi pag alam niyo ng tama at pinipilit yung baluktutin. Dahil saan daw yan? Sabi ni Aling Leticia rito. Alam mo na yan, Kuya Goods. Tuloy natin to. President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, binoykot siya ng maraming DDS online at sinabi pang hindi na raw nila iboboto ang minsan ang hinangaan nilang kongresista
sa Kongreso. Batay sa kanilang naging statement, naku Busita, markado ka na ng mga DDS. Napakarami pa namang DDS sa Visayas at Mindanao. Tama. May ilan pa sa Luzon. Naku, I vote you before Sir Busita. Sa totoo lang idol kita. But now I watch this. Very disappointing po ako sir sa inyo. Very sad. Wow, iba talaga ang pera maglaro. Magbago talaga ang ihip ng hangin. Vote for you Busita. And especially for One Rider Party List. Isa rin pala tong hindi mapagkakatiwalaan. Turado na yan kahit sa senador. Biglang liko si Angkol. Panalo na, nagtalo pa. Angkol. Matatandang nag-ugat ang lahat ng demonay galit at pag-aklas ng maraming die-hard Duterte supporters sa pagsuporta sa kandidatura ng One Rider Party List Representative at now senatorial candidate na si Colonel Busita nang itanggi o pasinungalingan nito na hindi raw niya sinabi na mas kurap ang nooy pamahalaan ni President Rodrigo Duterte kumpara sa pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit nang maglabas ng resibo ang maraming GDS online, dito na nakalaboso ang representative ng One Rider Party List. Dahil dito, kumalat din sa social media ang naging revelasyon ng General Secretary from the Riders of Mindanao and Mindanao Motorcycle Riders Alliance at ang affiliate ng the Philippine Advocates for Road Safety na si Teresa Patinte, kung saan isiniwalat ng buong tapang at katotohanan ang controversial issue na kinasasangkutan hindi lamang ni Colonel Busita kundi ng kapwa One Rider Party List Representative at miyembro ng Young Guns, ang kontrobersyal na mambabatas na si Congressman Rod Gutierrez, ang isa sa mga tila bumabatikos kay Vice President Sara Duterte na ngayon inaakusahan ng maraming miyembro ng One Rider Party List na ginagamit lamang raw ang kanilang samahan para makapwesto sa pamahalaan. Narito't panoorin. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas korap ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabihin natin mas korap. By the way, in fairness dito sa administration, itong latest, hindi na kasing korap dati noon. Dati korap talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Huli. Huli! Ano sinasabi ko, di ba? Kaya dapat, kung ano yung statement mo noon, kasi may pinanigan daw, di umano ito ngayon eh. Kaya wala na, nahuli na siya. Tsaka marami hong nadismaya. Hindi lang naman ng mangilan-ngilan, pero napakarami. Ang nadismaya. Bakit nadismaya? Dati kasi ang paniniwala nila, makakatulong. Ngayon, yung isang kasamahan bumabatikos at gusto nung ipa-impeach. Si BP Sara. Doon ka nasira. Diyan sa kasamahan mo. Akala namin, ikaw yung nagiging boses dyan. Ay hindi pala. Ginamit ka lang nila. Sabi ni Aling Marian dito. Nagpagamit ka, kuya. Sayang ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa'yo. Makakaangat ka pa sana sa senador eh. Kaso nga lang, parang hindi ka bumitaw eh. Kinampihan mo pa eh. Hinihintay lang namin na bumitaw ka eh. Ako, wala akong dito kay magaling to eh. Kaso nga lang nadamay eh. Kakampihan ka pa ba? Yung kasama mo talagang wala na. Bantot na. Wala ka na rin talaga. Kung umalis ka na lang dyan, at sinabi mo, hindi na ako, ayoko na. Tabla-tabla na tayo. Pwede ka pa masalba, kuya. Kasi alam namin wag mo naman ibo. Grabe naman to. Hindi. Tigil. Kung ikaw ay umalis sana dyan sa
Yung magaling di umano yan eh. Magaling yan. Minsan nabara yan ng Pangulong Duterte. Sa investigasyon eh. Natamemi. Kasi meron silang kagustuhan dyan. Yun lang masasabi ko sa iyo. Wala na. Hindi na natin mababalik yung dati. Pasensya na kuya ha. Kahit dati naboto kita at alam ko namang maayos ka, kaso nga lang nadamay ka na. Wala tayong magagawa. Dito na lang natin, pag-usapan na lang natin bakit daw yung petsa ng rally at 13. Ano yung paliwanag dito? Siyempre, kailangan din nating malaman to kung ano nga tawag dyan. Ano yung plano? Ano yung bakit ganun rally, bakit January 13? Malalim ang dahilan. Ayan ang title. Bibigay ko sa inyo ha. Basahin nyo. Rally, bakit January 13? Malalim ang dahilan. Ano kaya ang dahilan? Mas maganda niyan, si ating sumagot dito. Pasok mo. Inaabangan kung ano yung mangyayari sa January 13. Dahil meron po tayong nakuhang impormasyon na sa January 13, sa araw ng Lunes, ay meron daw pong manggagaling sa Kamara na dadalhin sa Senado. So ano yun? So yung po mga kababayan natin ay isinashare ko lang sa inyo na baka sakaling mayroon kayong masagap na mga impormasyon ay alam naman po natin kung ano yung sinasagkaan natin, no? Ang lakas ng hangin dito. Karoon ng impeachment. Crystal, huwag kang malikot. Halika dito. Gulo-gulo eh. O yan, say magandang gabi muna. Ayan. Hello. Ayan. Hello. Ayun po, ang kulit nitong si Crystal. Anyway, nasa bayan natin. 'Di ba ang kinakatigan ng Iglesia ni Cristo para sa pagkakaroon ng rally ay ang pahayag or opinion nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yung January 13, siyempre bukas ang kongreso niyan. At may mga sapantaha ang ating mga bugwit na sabi nga niyan, alam mo ba Jet, na kaya nagkaroon marahil ng rally ang Iglesia ni Cristo ay dahil para harangan yung Kamara na dalhin yung impeachment complaint dyan sa Senado. Handang-handa na po yung Iglesia ni Cristo mula sa sasakyan, mula sa venue, yung mga permit sa buong bansa. Yung mga permit na pagdadausan ng rally sa buong bansa ay nakaprepare na po yan. Mayroon na lahat. And then mula sa bus na kanilang sasakyan, yung mga first aid, andyan na din po. At may mga, alam natin may mga pagpupulong pa kasi syempre may mga nababago diyan dahil baka mamaya biglang, yung kaorasan mismo yan, may mga pagbabago pa dyan, alam natin, no? Dahil syempre hindi naman kampante din ang Iglesia ni Cristo kung ano man, makasakaling may manabutahe, at least ay handa ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga sabi nila, doon sa mga nagsusulong ng kapayapaan, ito po yung malayang pagtitipon sa gobyerno na panawagan ng malalaking problema sa bansa bago unahin yung hakbang na magdudulot ng pagkakabahabahagi at magdudulot na rin ng kaguluhan. Kaya kinakatigan po ng Iglesia ni Cristo yung opinion nito si President Marcos na isang tabi na, wag nang ituloy yung impeachment complaint laban dito kay BP. Naman yung Quad Committee, no, talagang gusto nila pabagsakin itong Vice Presidente na hindi naman nila alam at hindi nila iniisip na sino ba yung maaapektuhan. Taong bayan ba? Si Vice President Sara ba? Yung mga kongresista ba? Mga senador ba? Ang kawawa dyan, taong bayan.
At ito namang mga nagpapagamit ng mga kongresista sa kanilang namiminuno o kung sino yung kanilang hari na sinusunod nila, na binabayaran sila kada nagsasabi daw ng impeachment ay may 1 milyon. Grabe, no? Ito na may walang resibo. Kaya pwedeng tanggihan po yan ng mga kongresista. Pero mula po yan sa ating reliable source din, yan sa loob, at napakaraming mga nangyayari na hindi na dapat din nating isa-publiko dahil sa nakakahiya. Yan. Kaya naman pala, mga kasama. Kaya naman pala, salamat po, ma'am, sa information nyo. Kaya naman pala ito, talagang pilit sila kasi merong 1 milyong usapin. Di umano. Kaya naman pala, tain-tai itong mga ito, merong nako po, wala kayong kadala-dala talaga. Gusto nyo pa rin talaga kahit na ayaw na ng taong bayan. Kayo may masabi lang. Dahil saan? Eto na. Naglalabasan na yung mga ugong-ugong. Ayon sa source ni ate, ni ma'am, sa loob. Merong kapalit. Ito, ano bang sinabi dito? Bakit ito ay talagang pilit pa rin? Dahil nga doon sa sinabi ni ma'am na may kapalit. Ito na, ipasok natin. We all know that there's going to be a rally on the 13th, the rally of the Iglesia ni Cristo. And they're pushing nga po na wag nang ituloy yung impeachment. And of course, we know how powerful the Iglesia ni Cristo is. So, especially sa politics. So, do you think po ba itong pag-aalangan ng ilang mga possible sponsors na ito ay dahil they're possibly going to court the Iglesia? Kasi this is going to be I know na medyo may Kuya, wag kang kabahan, tumbukin mo yung tanong. Ano ba talaga yung tanong mo? Tuloy. Nandun yung chance na they might not support or they might support it pero baka bawian sila ng Iglesia sa 2025 elections. Your thoughts on it po? Well, it's unfortunate na may mga religious sector. May religious sect na I think naman yung kanilang rally for justice daw, no, or support, parang in support na rin for peace pala, for peace, pero siyempre karapatan naman nila yon mag-rally or magpahayag, pero siyempre sa bahagi namin, ano ba yung panawagan ng grupo na ito for accountability, no, kayo lang pala, grupo nyo lang pala. Yung iba nga ayaw na. Ayaw rin na sambayang Pilipino. Grupo nyo lang pala may gusto. Dahil bakit? Doon sa sinabi ni ate, merong kapalit. Di umano. Tuloy. Accountability, siyempre, transparency, at saka mapanagot talaga si Vice President Sara Duterte doon sa ginawa niya, spent doon sa confidential funds. At matrial na, no? Matuloy na talaga yung trial. So, siyempre hindi naman ako makakapagsalita para doon sa aking mga kasamahan sa Kongreso. But hopefully, itong grupo na ito, ma-encourage na natin yung ating mga kasamahan to endorse itong impeachment complaint. Yan, baka merong dadagdag yung ating mga complainants. Si Ma'am naghanap na ho ng kakampi. Para daw matrial na. Para daw doon sa, anong tawag doon? Justice para daw doon sa 125 confidential fund. Bakit yun lang ang sinisilip nyo? Bakit hindi mo silipin lahat ng mga kabahuan, kung sino nakaupo ngayon, lahat ng mga flood control project, lahat ng mga, yung pera ng PhilHealth, transfer sa National Treasury, lahat yun silipin mo. At itanong mo kung saan nangyari, anong nangyari doon sa pera. Nangutang, binenta ang ginto, dapat yun ang silipin mo. At isama mo na yung mga kaibigan mo dyan bakulaw. Diba? Sama mo na sila. Hindi lang kay BP Sara. Ganun lang kasimple. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kasama, lagi kayong manunood ng ating mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, magandang hapon. Abangan natin. Friday na. Susunod niyan, Sabado, Linggo, Lunes. Yung Peaceful Rally. January 13. At sa
Quirino Grandstand po gaganapin. Million po ang atin dito ha. Ayon sa ating nakakalap na informasyon. At hindi lang yan, ipapasok ko na, PDP line. Kung gusto nyo mabago ang bansa, sa tunay na pagbabago, PDP line, ipasok nyo yung dalawang doktor, Dr. Richard Mata, Dr. Doc Willie Ong, at yung party list, PPP party list, Duterte party list, Panaw party list, at Sagi party list ni Senador Marcoleta. Hanggang sa muli, bye-bye!